mag-ingat lang din. Ayan guys, ito yung abundance, no? Financial abundance. Mag-ingat lang din kasi for some of you, maaring meron kayong sakripisyo na kailangan gawin para makamit nyo itong abundance na to, 'di ba? And syempre, no pain, no gain mga kapigsi, no? Kumbaga parang lahat ng mga successful na tao, may mga sinakripisyo yan sa buhay nila. Time, effort, sometimes yung family nila, di ba? Yung oras nila sa pamilya nila, nasa sakripisyo nila, yung tulog nila, yung health nila. Ganun talaga, guys, no? Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Money come to me. Ang pamagat ng ating episode ngayon ay money reading para sa November para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Aquarius. Ito yung money energy mga kapixie. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Aquarius. Eto. So, Aquarius guys, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread. Combination ng positive and negative energy mga kapixie. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. So, tingnan natin yung mga paparating sa inyo guys. Pagdating sa kaperahan mga kapixie. Meron tayong presence ng water sign dito guys. Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart. For some of you, you may be dealing with another water sign. Meron din presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you guys, feeling ko na sa ibang bansa kayo or nag-aantay kayo ng kontrata, nag-aantay kayo ng travel sa ibang bansa kung related to work guys, no? Kung, let's say for example, nag-a-apply kayo abroad, bilang OFW or nagma-migrate kayo or pwedeng nagko-cross country kayo. Let's say for example, galing kayo ng Singapore or nasa Singapore kayo right now tapos lilipat kayo ng Canada or Dubai. Usually ganun eh. Nagko-cross country. So yung iba sa inyo para nag-aantay kayo ng balita, no? Regarding that, pero antayin nyo lang mga kapixie kasi one of these days maaring dumating sa'yo yung good news na inaantay mo. Alagaan mo lang. Ibig sabihin, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sometimes kasi yung mga nare-receive ko din yan, no, sa email coaching, yung parang ang tagal-tagal nilang nag-aantay ng approval, ganyan. Tapos parang pinapaasa ng agency or kung ano man, parang ang tagal-tagal ng mga approval. So, you just have to persist guys hanggang nag-aantay pa kayo because there's always movement in the background na hindi nyo nakikita. So, ibig sabihin, in your head, habang nag-aantay kayo ng movement sa 3D, in your head, continue on persisting na matatanggap din ako, makakaalis din ako, makatanggap din ako ng good news, marirelease na yung approval, ganyan-ganyan. So, just tell it to yourself mga kapixie over and over again until such time na tuluyan ng ma-release yung mga approval nyo. Kasi yung iba sa inyo, parang yun lang yung inaantay nyo. Yung mga approval, yung mga documents, ganyan. Yung iba feeling ko naipasa nyo na yung mga required documents, no? Parang inaantay nyo na lang talaga yung go signal. So, sooner or later, tatanggap nyo rin ito mga kapixie. So, just persist in your head na dadating at dadating din sa inyo yung good news mga kapixie. For some of you guys, nakikita rin natin na maganda yung kalagayan nyo sa financial, no? Very chilled, very relaxed, and harvest season nga ito sa inyo eh. Kumbaga parang umuusbong na. Ayan, no? Kita nyo ba yung kamay niya? Ayan, nakita nyo ba yung kamay niya? Inaalagaan niya yung kanyang pananim mga kapixie, no? And sooner or later, parang ito na yung sinasabi ni universe na it's time for you to harvest yung mga pananim mo kasi nagbunga na siya. So, ito na yung time na aanihin mo yung mga bunga ng mga effort mo. So, harvest season ito para sa inyo, Aquarius, and ito ay nagre-represent ng maganda kasi ibig sabihin, yun nga, yung mga tinanim mo, nagbubunga na siya unti-unti. So, hindi ka na magugutom,
'di ba? Kasi namunga na yung mga effort mo. So, ibig sabihin nakakita ka na ng mga resulta paunti-unti ng mga tinanim mo, and sooner or later ma-enjoy mo ito mga kapiksi. For some of you guys, I'm sensing na naghahanap kayo ng greener pasture. So, pwedeng naghahanap kayo ng ibang trabaho. You're waiting for some kind of movement, no? Parang yun yung gusto mo, or gusto mo magkaroon ng movement. Yung iba sa inyo, I'm sensing na gusto nyo lumabas ng inyong comfort zone, mga kapiksi. And okay lang yan as long as kailangan mentally and physically ready ka and emotionally ready kayo pag lalabas kayo ng comfort zone nyo, kasi labas nga yun ng comfort zone nyo. So, sa simula, hindi kayo komportable dyan. Maninibago kayo. There's a lot of risks, and makakaramdam kayo ng pagiging uncomfortable kasi nga hindi mo siya comfort zone. Pero pag nasanay ka rin mga kapiksi, and ma-overcome mo yung initial stage, masasanay ka rin, and may enjoy mo rin, and you will see na mas marami pa palang opportunities na nag-aantay sa inyo sa labas ng inyong comfort zone mga kapiksi. So, labas-labas. Ayan guys, so sobrang ganda ng inyong energy, money energy. Hindi ko alam kung nararamdaman nyo sa spread, pero napapaligiran kasi kayo ng pera mga kapiksi. So, this is what happens kapag lumalabas kayo ng comfort zone. Parang doon nyo na nakikita yung mga opportunities, tumatambad na siya sa inyo, mga kapiksi. Alright? Mag-ingat lang din. Ayan guys, ito yung abundance, no? Financial abundance. Mag-ingat lang din kasi for some of you, maaring meron kayong sakripisyo na kailangan gawin para makamit nyo itong abundance na to, 'di ba? And syempre, no pain, no gain mga kapiksi, no? Kumbaga parang lahat ng mga successful na tao, may mga sinakripisyo yan sa buhay nila. Time, effort, sometimes yung family nila, di ba? Yung oras nila sa pamilya nila, nasa sakripisyo nila, yung tulog nila, yung health nila. Ganun talaga, guys, no? Kung gusto nyo talagang umunlad at umasenso, syempre, meron talagang equivalent na sakripisyo yan. And in your case, ito, yung nakikita natin na parang you will be faced with toxicities, or baka yung iba sa inyo, feeling ko, meron din air sign energy dito guys, Aquarius, Gemini, Libra. Baka nararamdaman nyo rin na toxic sa workplace nyo right now, kaya yung iba parang gustong umalis ng trabaho. Dahil sa toxicities na to mga kapiksi. Alright? So, dahil dito sa mga toxicities na to, you want to turn your back from this, no? Pwedeng toxic na boss, pwedeng toxic na culture. Sometimes yung culture, di ba? Lalo na pag ibang lahi yung, let's say for example, nasa ibang bansa kayo, di ba? Tapos yung mga katrabaho nyo, samot-saring kultura namin, multicultural na most of the time, no? Kumbaga parang may Pilipino, may Muslim, may ano ba? King chick, may, di ba, halo-halo, ganyan. Depende siguro sa bansa na pinuntahan nyo. Tapos, yeah, so, pwedeng, yung iba, parang, baka nakaka-experience kayo ng racism, di ba? Yung pagiging racist ng ibang lahi towards sa mga Pinoy or sa mga Asyano. Sometimes, nabubuli, ganyan, minamaliit, especially pagka baguhan, yun. May mga ganun no? Yung tipong ewan ko ba, bakit may mga ganun. Akala mo sila yung nagmamayari ng kumpanya. kung makaasta, di ba? So, tiis-tiis lang mga kapiksi, kasi sabi ko nga, di ba, there's no pain, no gain, mga kapiksi. Ang kapalit nito ay financial abundance naman, financial security. Kasi maganda naman yung sahudan sa trabaho, maganda naman yung mga benefits nyo for some. So, tiisin nyo na lang siguro hanggang hindi pa kayo nakahanap ng ibang trabaho, or hanggang hindi pa kayo nakahanap ng ibang source of income. Ang importante is kumikita kayo, may pumapasok na pera, and may naipapakain tayo sa pamilya natin, di ba? Yun naman yung importante mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below. Iman nyo na to guys, financial abundance, no? At saka itong mga harvest season na to guys, yan yung magagandang nakikita natin sa spread nyo.
financial security, harvest season, tag-ani, mga kapiksi. So, imay nyo na yan sa comment section para talaga ma-experience nyo. And then, continue on affirming lang guys pagdating sa money. Money come to me. Palagi ako may pera and palagi ako nagkakapera. Yan yung dalawang affirmations na palagi kong sinishare sa inyo para talagang hanggang sa talagang tuluyan gumanda yung status nyo pagdating sa kaperahan mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. Ito yung mga money manifesting techniques guys. Bubunot tayo ng isa bago tayo bumunot. Panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman ng bonggam-bongga, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggam-bongga, mag-avail ka na yan kasi sobrang ganda talaga niyan guys. And good news, may ongoing sale tayo until October 31. Magbibigay ako ng 10% discount until October 31. So mag-avail na kayo mga kapiksi habang may sale. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, eto guys, no, money manifesting techniques, desire. Ang galing ko rito. Magaling ako mag-manifest ng mga ganito, ituturo ko sa inyo. So, ang sabi dito, go window shopping, gaze at all the items you would love to own. Imagine using them and enjoying them. Regularly repeating this exercise will help to attract the things you long to have. So, kung meron kayong gusto na bagay, let's say for example, yung mga gusto nyo mabili or ma-acquire like mga damit, sapatos, or whatever, pwede kayo mag-window shopping kung physical, pwede kayo magpunta sa mga stores, or pwede rin online shopping na kasi ako mas prefer ko yung online. Tamad kasi ako magbiyahe. Okay? So, pagka online kasi, di ba, ina-add to cart mo lang, browse mo yung mga items na gusto mo mabili, tapos add to cart mo lang siya, tapos imagine mo how would you feel having them, and then use the power of your imagination. Nagawa ko to guys, sabi ko sa inyo magaling ako dito. Nung one time na gusto ko magkaroon ng earrings, hikaw, browse lang ako ng browse kung ano yung mga magagandang earrings na pwedeng bilhin, ganyan. Pero hindi ako bumibili, no? Tapos parang ilang beses ko yung ginagawa na nagba-browse lang ako, always looking for earrings. Tapos one time, yung best friend ko from Dubai, umuwi siya dito sa Pilipinas, tapos nag-meet kami, tapos ang gift niya sa akin ay earrings. O, diba? So, hindi ko kailangan bumili. Binigyan ako ng earrings ng friend ko, pero nandun yung desire ko. Before nangyari yon, bago kami nagkita, nandun yung desire ko na gusto ko magkaroon ng earrings, no? So, I sent out my desire na gusto kong magkaroon ng earrings. Although, pwede naman akong bumili, pero hindi ako bumili, pero hindi naman nawala yung desire ko na magkaroon ng earrings. So, binigay sa akin ni universe yung earrings na gusto ko. So, that's how you use the power of your imagination, mga kapiksi. You don't have to ask the how or when, no? Hindi mo kailangang itanong kung paano or kung kailan mo siya makukuha, mga kapiksi. Your role is to
send out your desire to the universe, and the universe will take care of you. I-move ni universe, yun yung sinasabi ko sa inyo guys, na minumove ni universe yung mga tao, bagay, sitwasyon sa paligid mo para ipagkaloob yung desire na gusto mo. So in my case, minove niya yung best friend ko para ibigay yung earrings na gusto ko na i-deliver sa akin. Okay? So that's how you use the power of your imagination when it comes to manifesting, mga kapiksi. So sa mga gustong matuto mag-manifest guys, pwede kayo mag-join sa ating exclusive membership program dito sa YouTube channel ko. I-click nyo lang yung join button dito sa video na to. Nagtuturo ako din ng konsepto ng pagmamanifest at saka mga techniques, mga kapiksi. Alright? So comment down below, Aquarius, if naka-resonate kayo sa reading nyo and yung mga pinapamain ko sa inyo ng mga financial abundance, etong harvest season na to guys, imayin nyo na yan kasi para sa inyo talaga yan. And ito yung ating 2024 kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories, mga kapiksi, ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.